At ngayon ay meron po tayong usapin dito na nagpaliyab sa social media, partikular po dito sa loob ng XRP Army. Alam nating lahat na marami po sa atin ang may dream price na $10,000 bawat XRP. Madalas po nating marinig ito sa mga forums, dito po mismo sa YouTube, sa X o Twitter na sinasabing ito po ang ultimate goal ng asset na ito. Pero kamakailan lamang itong si David Schwartz mismo, ang former CTO po ng Ripple at isa sa mga utak sa likod ng XRP Ledger, ay naglabas po siya ng isang pahayag na tila nagbuhos ng malamig na tubig sa pangarap na ito. Sabi po sa ating balita dito ay David Schwartz drops XRP price bombshell statement that stuns XRP Army. Meron pong isang community member ang nagtanong sa kanya tungkol sa $10,000 price target na ito na madalas ibase sa theoretical token valuation formula ni Chris Bornesk. Pero ang sagot po ni Schwartz, simple lamang, masakit pero puno ng financial logic. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat salita ni David Schwartz at kung bakit ito itinuturing na isang bombshell statement na dapat po nating seryosohin bilang mga investors. Hindi ito paninira kay XRP, kundi isa pong reality check mula sa taong mismong bumuo ng teknolohiya. Yan, bago po tayo magpatuloy, ay i-check lamang po natin ang saglit, ang daily chart time frame ni XRP, kung saan siya po ngayon ay naglalaro sa presyong 1.3878. At kung pagtitingnan po natin dito sa chart, patuloy po siyang naglalaro dito sa loob ng ating symmetrical triangle pattern na nabuo rito. Kahapon ay nagpakita po siya ng pagtalbog dito sa ating lower portion ng ating triangle pattern na ito. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang ating technical analysis na ito, ay balikan po natin ang ating balita. Yan, simulan po natin sa pagbasa sa aktual na sinabi rito ni David Schwartz. Sabi niya dito, if there were a few very rich, very rational people who really believe that there was a 1% chance that XRP could hit $10,000 in 10 years, they'd bid XRP up to at least $20 today. Why aren't they? Conspiracy? Ayan. Ang argumentong ginamit po ni Schwartz dito ay hindi po technical, kundi isang expected value argument. Sinabi niya na kung ang mga rational at saka wealthy investors o yung mga dambuhalang institution ay naniniwala na mayroon kahit 1% chance, yan, 1% chance lang na aabot sa XRP sa $10,000 sa loob ng 10 taon, dapat ay nasa $20 na ang presyo nito ngayon dahil po sa tinatawag na competitive bidding. Sa aking opinyon ay napakalalim po ng punto ni Schwartz dito. Isipin po natin mga ka-crypto, kung alam mong may 1% chance na magiging milyonaryo ka sa isang asset, hindi ka ba bibili ngayon habang mura pa? Ang logic po niya ay simple. Kung naniniwala ang mga bilyonaryo at saka hedge funds na posibleng mangyari ang $10,000, dapat ay nag-uunahan na silang bumili ngayon hanggang sa umabot ang presyo sa $20 ngayon. Pero, bakit hindi po nila ito ginagawa? Bakit nasa presyong $1.38 pa rin tayo? Ayon po kay Schwartz, ito ay dahil walang seryosong institutional capital ang nagpa-price in sa ganitong klase ng outcome. Ang kasalukuyang presyo ay ang mismong ebidensya na hindi po naniniwala ang mga big players sa $10,000 na target dito. Hindi po ito dahil sa conspiracy, kundi dahil po sa basic financial reasoning. Masakit pong pakinggan pero ito ang realidad ng market. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang $617 trillion market cap.
Dagdag pa rito, yan, meron pong isang user dito na si BTC to zero. Yan, who asked Schwartz the initial question. Added an encore to the exchange. At $10,000 per token, XRP's market capitalization would reach $617 trillion. That figure exceeds global GDP many over times. While some analysts believe XRP is not limited by its market cap. The $10,000 target requires a scale of value that has no precedent in any asset class. Ayan, itong si BTC to zero ay nagbigay po ng isang numerong nakakalula. Kung sa XRP ay aabot sa $10,000 bawat token, ang market capitalization po nito ay aabot sa $617 trillion. Para mabigyan po kayo ng ideya, ang numerong ito ay lampas-lampas sa kabuuang GDP ng buong mundo. Sa aking opinyon, dito po tayo madalas magkaroon ng clash sa community. Marami pong analyst ang nagsasabi na si XRP ay hindi limitado ng market cap dahil ito po ay bridge asset. Pero kailangan po nating aminin ang $617 trillion ay isa pong scale na wala pang precedent o katulad sa anumang asset class sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kahit pa pagsamasamahin natin ang lahat ng ginto, real estate at stock markets, mahihirapan po tayong abutin ang numerong iyan. Naniniwala po ako sa utility ni XRP, pero bilang isang investor, kailangan natin pong maging grounded. Ang target po na $10,000 ay nangangailangan ng global financial shift na hindi pa nakikita sa kasalukuyang sistema. Ang point po ni Schwartz ay hindi para sabihing walang kwenta sa XRP, kundi para sabihing kailangan nating ibase ang ating expectations sa realidad ng global liquidity. Sunod ay pag-usapan naman po natin ang pushback mula sa XRP community. Sabi dito, one reply suggested wealthy investors would purchase XRP over the counter, bypassing exchanges and limiting price impact. Schwartz acknowledged the point but noted that they wouldn't stop until they had moved the price or ran out of money, as these investors would start moving the price early. Another account asked Ripple could use its own infrastructure to drive XRP's price above $100. Schwartz countered that while such an argument may have carried some weight previously, circumstances have changed significantly. Ripple has no control over XRP and cannot suddenly raise its price as many in the community believe. Yan, paliwanag natin yan. Siyempre, hindi daw po basta susuko ang community. May mga nagsasabi na baka ang mga wealthy investors ay bumibili via o sa pamamagitan ng over-the-counter para hindi maapektuhan ang presyo sa mga exchanges. Sinagot po ito ni Schwartz. Sabi niya, kahit pa OTC sila bumili, hindi po sila hihinto hanggat hindi gagalaw ang presyo o hanggat hindi po nauubos ang kanilang pera dahil sa laki ng upside na inaasahan. Sa aking opinyon, nakikita ko po rito ang frustration ng marami. Gusto nilang maniwala na may secret OTC deals na magpapamoon sa atin overnight o sa loob lamang ng isang gabi. Pero ang paliwanag po din dito ni Schwartz ay malinaw. Ang presyo sa mga exchanges ay reflection pa rin ng kabuoang demand. Kung may seryosong buying pressure sa likod, aalingaw-ngaw at aalingaw-ngaw ito sa main market. Ang ideya na maaaring o pwedeng manatiling flat ang presyo habang ang mga bilyonaryo ay nag-iipon para sa $10,000 na target ay tila malayo po sa mekanismo ng free market.
Ang bawat bilyonaryo ay gustong maunahan ang kapwa nilang bilyonaryo. Kaya imposibleng hindi po ito mag-trigger ng maagang price action patungong $20 o higit pa. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa controlled price at ang role ni Ripple. Yan, may nagtanong din dito kung pwedeng gamitin ng Ripple ang kanilang infrastructure para itulak sa XRP sa higit $100. Dito ay naging diretso po itong si Schwartz. Ang Ripple ay walang kontrol sa presyo ni XRP. Bagamat dati ay may mga teorya tungkol dito, sinabi niyang malaki na ang pinagbago ng sitwasyon. Ang Ripple ay hindi po pwedeng iset ang presyo gaya ng iniisip ng marami sa retail community. Sa aking opinyon, ito po ang isa sa pinakamahalagang aral mula sa exchange na ito. Marami po sa atin ang umaasa na ang Ripple ay may magic button na pipindutin para maging $100 o $1,000 sa XRP. Pero ang katotohanan ay si XRP ay isa pong decentralized asset sa loob ng XRPL. Ang Ripple ay kumpanya lamang na gumagamit nito. Kung gusto po nating tumaas ang presyo, kailangan nating umasa sa real-world adoption at saka market demand, hindi po sa anumang central intervention. Ang pahayag na ito ni Schwartz ay dapat pong magsilbing hudyat para sa atin na mag-focus po sa utility ng network kaysa sa mga conspiracy theories tungkol sa price fixing. Yan, dito naman po tayo ang tunay na revelasyon. Sabi dito, Schwartz did not attack XRP holders who are bullish on the asset, but he applied basic financial reasoning to a price target that circulates heavily in retail communities. His point is that market price in probabilities. A $10,000 XRP would require the largest asset valuation in human history. The absence of institutional positioning at the current prices reflects that reality. Yan, si David Schwartz ay hindi daw po niya inatake ang mga bullish investors. Ginamit lang niya ang basic financial reasoning sa isang target na masyadong lumayo sa realidad ng market. Ang kanyang punto po ay simple lamang. Ang market ay nagpa-price in ng probabilities. Ang kawalan ng institutional positioning sa kasalukuyang presyo para sa $10,000 target ay nagpapakita po ng realidad ng ating panahon. Kaya ang mensahe po ni Schwartz ay isang paalala na si XRP ay may napakalakas na utility pero kailangan nating maging matalino sa ating mga price targets. Ang $10,000 ay nangangailangan po ng pinakamalaking asset valuation sa kasaysayan ng tao. Habang tayo ay patuloy na naniniwala sa teknolohiya, huwag po nating kalimutan na gamitin ang logic na ibinahagi ng isa sa mga arkitekto ng asset na ito. At ayan, balikan po natin ang chart para magkaroon po tayo ng saglit na technical analysis update sa posibleng magiging galaw na XRP sa mga paparating na araw. Yan, nakikita po natin dito na ang ating Hallsuit indicator po dito ay lumiit na ng husto at nag-uumpisa na po itong nagbago ng kulay. Mula po sa green ay nagiging kulay red na ito. Indikasyon po na ito na mukhang yung mga bears o yung mga pwersa ng mga sellers ay nagti-take over na ng market na XRP. Ang ating QQE mode indicator naman dito, makikita natin ang mga QQE bars natin ay kulay red na. Nag-red pa noong April 28 kung saan ay nakaranas po si XRP ng mga pagbagsak. Yan. Kung saan ay bumuo po siya ng magkakasunod na mga bearish candlestick dito. At hanggang sa ngayon, sa kasalukuyan ay patuloy pa rin po siyang bumubuo ng mga kulay red na QQE bars. Kaso lumilit yung kanyang mga sukat. Indikasyon po yan ng isang parang retracement. Yan, retracement po pala. Yan, retracement sa itaas. Kaya possible na kung
ang ating pagbabasihan ay sa ating mga indicators. Ang possible po na magiging galaw ni XRP sa mga paparating na araw is mukhang ayan, konting retracement lamang or pagtalbog. Tapos itutuloy niya ulit ang kanyang posibleng pagbagsak. Kung pag nabasag po niya yung lower portion ng ating pattern dito, ang ating symmetrical triangle dito, is possible po na babagsak po tayo dito sa sunod na major support na 1.3211. Kaya in short, sa madaling salita, ang pumipigil po sa pagbagsak ni XRP sa ngayon ay ang lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. Kaya ito po ang importanteng bantayan natin dito. Kasi kung pag nabasag po ito, tuloy na po ang pagbagsak ng XRP dito sa 1.3211. Ngayon, habang patuloy po na nagagawang pigilan, kung pag ito naman ay sa isang scenario, kung pag nagagawang pigilan ng lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito, ang pagbagsak ng presyo ni XRP is ang mangyayari po dito is patuloy po tayo magko-consolidate dito sa loob ng ating symmetrical triangle pattern dito. Kaya yan po ang ating technical analysis update sa araw na ito dito sa daily chart time frame ni XRP. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.